Hey guys, this is Rio Maki and welcome to our video podcast. Kung kayo ay bago, don't forget to like, subscribe, follow, and share para humaba pa ating mga kwentuhan, mga ganap, at makakuha tayo ng iba't ibang storya sa marami pang tao. Namiss ko itong mag-microphone. Parang napakatagal ko na hindi ito ginawa dahil medyo busy-busyhan tayo sa mga nakaraang araw. At syempre, summertime sa Toronto, mga tao laging busy. Lagi namin sinusulit ang mga panahon na mainit-init dahil kapag winter kami ay laging nasa loob lang ng bahay, nakakulong at hindi kami naaarawan. So kapag medyo gumaganda ng panahon, summertime, talagang mga tao sabik na sabik magkita-kita sa labas ng bahay. So ako medyo tinitake advantage ko din yan. Kaya yung unang weekend ko na maaraw, medyo parang pagod-pagod ako pag uwi ng bahay kahit weekend na. Naarawan lang ako, parang bigla akong naubusan ng lakas ba. I was supposed to do this video last weekend pero yun nga, medyo busy tayo at medyo napagod tayo sa mga init ng araw. But I love summertime. I look forward na makapag-swimming sa Lake Ontario para naman ma-enjoy natin ang summer at ang mga tubig sa paligid ng Toronto area. So kaway-kaway kung kayo mga taga-Toronto area, hello sa inyong lahat. Kung kayo ay bet na bet yung mag-guest o one time makipagkwentuhan, message mo ko dito sa ating Facebook page. Alright, so ngayon medyo mahaba-haba ang ating sulat. Super overdue na itong sulat ito. Feeling ko ay nakailang linggo na ito nakatambay sa aking email address. Medyo mahaba-haba to, but kung sobrang haba, baka kailangan ko siyang putulin at magkakaroon tayo ng second part or part 2 ng kwentuhan o sulat na ito. So, nakalimutan kong kumuha ng tubig. So, susubukan kong tapusin to ng walang inuman. This email, pwede ko bang sabihin ang kanyang name? I don't think so. Para meron siyang screen name. Pero I have an idea syempre kung sino to. Isa siya sa mga karaoke friends ko na napakabait at masayahing tao. Kapag tumawa wagas na wagas. Ito ay nakuha ko nung May 2. Ayan. Okay. Let's go. Shout out kay Ate M. Yan ang kanyang first name, Ate M. Okay, basahin na natin ito. Dear Kuya Maki, itago mo na lang ako sa pangalang marupok na cutie. May pa-screen name si ate. Minsan naman, pag sobrang busy, gusto ko ring magtago sa pangalang lutang na single. Okay. Kailangan ko lang ipaalam sa may-ari. Sino kaya may-ari ng pangalan na iyan? Gusto ko lang i-share ang story ko about the goodness of God. Aba, si ate medyo may pagkamadre. Yun ang kanyang little bit of backstory na mention niya na one time gusto niya magmadre kasi ako na-mention ko na parang gusto ko rin magpare before. Pero syempre nag-iba yung ating mga kagustuhan sa buhay. Masyado siyang madami pero onti lang ang lagay ko dito at baka makagawa ako ng libro. Simulan natin sa aking pagkabata, okay? Siguro mga 3 years old pa lang ako noon, pero natatandaan ko siya at swak naman sa kwento ng pamilya ko at sa pagkakarikol ko, tuwing linggo syempre, lagi kami nagsisimba. Ngayon na lang ako di nakakasimba, grabe. Buti pa nung nasa Muslim country ako, nakakapagsimba pa ako. Sorry po Lord. Okay, don't worry. Mapag-forgive si Lord. Isang Sunday na nagsimba kami, nung ako ay 3 years old pa lang. Grabe ang memory niya, meron na siyang isip ng 3 years old, ako wala pa. Nakatulog ako sa homily ng pare. Buti na lang at bata pa ako, kaya pwede pang matulog sa misa. Exempted syempre. Tapos, bigla akong nagising. Sa aking paggising, hindi ko na makita ang pamilya ko. At dahil ako ay iyakin nung bata pa, sino bang hindi iyakin dyan? Umiyak naman ako at hinanap ko sila. Naglakad ako sa simbahan at di ko sila nakita. Palabas na ako ng simbahan nang meron matandang babae ang lumapit sa akin. Siguro napansin niya na tanga-tanga ako at ako ay nawawala. Ang kabutihan at kagandahan ay sinamahan niya
akong umuwi. Ang bahay namin ay medyo malayo, tatawid sa Evangelista Street sa Makati. Okay. Siguro mga 2 blocks ang pauwi sa bahay. Yung mabuting matandang babae ay sinamahan ako umuwi. At ako ay nakauwi ng safe sa awa ng Diyos. O, di ba? May mga mababait naman na tao eh. So, hindi naman lahat ay hold up, kidnapper. So, God bless kay Lola na mabait ang loob at sinave nyo si ate, ano nga ang nickname niya ulit? Marupok na cutie. Sa kabilang bahagi ng scene sa simbahan, nagpapanik na pala ang pamilya ko at hindi nila ako makita. Di ko lang natanong sa nanay ko kung umiyak ba siya, pero sigurado ako di siya mapakali sa nawawala ako. Habang sinusulat ko itong liham na ito, ako ay nalulungkot at na-realize kung gaano siguro kasakit ang nararamdaman ng nanay ko nung panahon na iyon. 5 kami magkakapatid at nawawala ang isa. Nawawala ang isa, wow. Ang tatay namin ay nasa Saudi nung panahon na yon at wala siyang katuwang. Hais, sakit sa puso siguro. Umuwi pa rin sila dahil di na nila ako nakita. At ang sabi ng ate ko ay wala ng tao sa simbahan. Ang laki siguro ng ginhawa ng pakiramdam ng nanay ko nung nakita niya ako na nasa pintuan ng bahay. Naniniwala ako na yung matandang babae ay nagsilbing anghel ko para protektahan ako ng Diyos sa aking pag-uwi. Siguro kung ilang oras lang na nawawala ka, siguro more than 1 hour na wala ka na, malamang sa malamang nakakapraning talaga. But I'm glad na nakauwi ka. 3 years old, Diyos ko po. Kaya yung may mga anak dyan, kaya kailangan laging bantay sarado tayo sa mga anakis natin dahil mahirap na kapag nawala nga bata, lalo na kapag mga wala pang kamuwang-muwang sa buhay. 3 years old, my goodness, you're so young. Anyway, that's a very good story. Kaya ikaw, bawal matulog sa simbahan. Moral story. Laging makikinig sa homily ni Father kahit nakakaantok minsan. Next story. Siguro mga 7 or 8 years old ako noon. Tuwing weekend lagi at dapat natutulog kami sa tanghali, siesta time. Pag di kami matulog, may mga consequences yon. It's either didipa kami, alam mo ba yon? Of course naman. Ang dipa ay nakaluhod na nakataas ang kamay, minsan may palo. matulog ka na lang, di ba? Kasi pag natulog ka, may papremyo. Sana may papremyo kapag natulog sa hapon. Parang ako naman walang papremyo. Ang papremyo namin ay merienda pagkagising. Oh, ano kaya merienda dyan? At dahil isa ako na bunso, yun na ang panahon na ako at ang kuya ko ang nauutusan pumunta sa bakery. Kaway-kaway sa mga bunso, lagi nauutusan ng mga panganay. Medyo masalimuot pumunta sa bakery kasi kailangan mong tumawid sa kalsadang masyadong busy. Oh my God. Maraming sasakyan at traffic. Pag lumuwag ang traffic, aarangkada naman ang mga jeepney. Buwis buhay, ika nga. Sa Evangelista Street, uli sa Makati, syempre, magkasama kami ng kuya ko na sinundan ko at pareho pa kaming maliit. Tumawid kami sa unang lane. Nakatawid naman kami ng safe kaso nasa kalagitnaan pa kami ng daan at kailangan namin tuwirin ang kabila para matuntun namin ang bakery. At dahil maliit kaming dalawa, di namin makita yung mga darating na sasakyan. Medyo lumuwag ang last na tatawirin namin. Pag nakalagpas kami doon, bakery na at makakabili na kami ng mainit na tostadong pandesal at dairy cream. Sarap, diba? Parang na-miss ko yun. Matagal na ako hindi nakapaglagay ng dairy cream sa pandesal. Yung mainit-init na pandesal. Na-miss ko bigla yun, ha? Patawid na kami ni Kuya. Kala ko sabay kami tatakbo. Hindi pala siya tumakbong kasabay ko. In other words, nauna akong tumakbo patawid. Di ko nakita na may umaarangkada palang jeep. Sobrang bilis na pasigaw ang kuya ko. Nakita niya akong nabundol ng jeep. Oh my God. Ouch. Di ko na maalala kung nasaktan ako. Parang hindi.
Matibay to si ate. Ang natatandaan ko lang, imbis na tumalsik ako, ako ay nag-slide ako, at ano ba yung grammar mali-mali. Joke lang. Ako ay nag-slide ako at narira lang spelling ate. At nasira lang ang tsinelas ko pero ang pakiramdam ko ay nakaangat ako. Inangat siguro ako ng anghel ko. Wow. Ang mga bata talaga maraming maraming mga anghel na nakapaligid sa inyo. Lagi ko naniniwala sa mga ganyan. Feeling ko kahit ako siguro may mga anghel din sa paligid ko habang lumalaki ako. So that time, she was only 7 or 8 years old. Ako may time ako na nung nasa Cavite ako, may moment ako na feeling ko muntik-muntik na ako masikasaan ng jeep din. Although hindi naman busy yung subdivision namin at that time. Sa Mandarin Homes, GMA Cavite, Kabay-Kaway. May moment na muntik na ako masikasaan ng jeep. Pagtawid lang sa tapat ng bahay papunta sa tindahan. Pero, awan ng Diyos, nakatawid naman ako na maayos. Hindi ko alam kung bakit ako hindi nagpipay attention at that time, no? Pero sa mga bata talaga kailangan daging nahahawakan ng kamay kapag tumatawid ng kalsada, lalo kapag may sasakyan. Nakusus ko po, nakakatakot. Kaya ingat-ingat lagi. So ikaw ate, talagang nabundol siya ng jeep, no? At talagang tsinelas lang ang nasira sa kanya. Matibay ito si ate. Pero I'm so glad na you are safe, ate marupok na cutie. So, God bless you again at nasipan ng iyong anghel. Ganda ng story. I like that. Mahaba ang buhay nito ni ate. Last story. Aba, meron pang pala story. In fairness akala ko sobrang haba. Kaya pala ito isang episode. Siguro, year 2016 yon. Nung ako ay nasa bansang kung saan pwede kang magkape sa normal na tubig na lumalabas sa gripo. Oh, sana all. Sa Pilipinas, bawal yan. First time na nangyari sa akin na matagal na panahon na ako ay mag-isa. Tuwing ako ay nagkakasakit, naaagapan ko siya. Nakakapagpahinga ako at maayos tapos ready na ulit to work. Malayo ang tirahan ko sa work ko noon. Mga 1.5 hours train ride kasama na ang 10 or 15 minutes walk from my place to the train or metro station. Isang araw, nagagayak na ako para pumasok sa work at nag-sick leave ako ng 2 days before the weekend, so bali 4 days akong pahinga. Feeling ko sapat na yon at kailangan ko nang pumasok. Pero siguro alam ni Lord na hindi pa ako okay. That day, bigla kong nakasabay si Jaboy sa paglalakad papuntang metro station. Si Jaboy ay ang third-party logistics manager na nakakontract sa company namin. Di ko din alam na banda sa area ko pala siya nakatira. May coach naman siya pero that time gusto niya daw mag-train. So kwentuhan kami habang naglalakad. Nung malapit na kami sa train station, bigla ko naramdaman na hindi pala ako okay. Bigla nang lamig ang katawan ko, kaya ang sabi ko kay Jaboy, mauna na siya at magpapahinga lang ako dahil masama ang pakiramdam ko. Nung sinasabi ko yon, bigla na lang akong nahimatay. Oh, si ate, ang daming ganap sa buhay, Diyos ko po. Daumpog daw ako sa poste, pero nasambot pa rin niya ako. Haha. Parang parang kilig story moment, yung tipong merong sasambot, merong magkasalo sa'yo yung yung Prince Charming mo ba? Si ate nagmo-moment, naghihimatay kunwari, pero joke lang. In fairness itong mga gantong ganapin, hindi ko doon na-experience, yung tipong may nagsalo sa akin. Sana all may tagasalo kapag nahihimatay. Ang grabe, si ate mga istorya sa buhay. Pero, na to, si Kuya Jaboy ang iyong anghel. Iba ka. Nagising na lang ako nung isasakay na lang nila ako ng taxi pa ospital. Nila kasi pati yung nakatira sa isang building na nadadaanan namin ay tinulungan siya. Okay, so mayroong 2 taong tumulong para isakay siya sa taxi. Okay. Ang nagawa ko na lang ay ibigay ang cellphone ko sa kanya at pinatawagan ko ang boss ko. Tinawagan naman niya at nadala niya ako sa ospital.
Tapos, pumasok na siya. Naniniwala ko na binulungan siya ng Diyos na magmetro siya para makasabay ko siya. Ang tawag ko sa kanya ay my angel. Hehehehe. In fairness, may mga ganung moment talaga, no? Parang feeling mo, things are meant to happen para maisalba ka sa buhay-buhay mo. So, this is quite a good story. May mga moments tayo na we need to be saved by other people. And I'm feeling ko, meron akong gustong i-share din sa story akong ganito. Meron akong biglang naalala. But let me just finish this letter. Tapos, I'll share my story sa anghel ng aking buhay at one point. Nako, Kuya Maki, madami pa ang ginawang milagro. Kung milagro nga masasabi yon o naramdaman ko talaga ang proteksyon ng Diyos sa akin magsimula pa nung ako ay bata pa. Magpahanggang ngayon. Hindi ko nga alam kung gusto niya talaga ako magmadre. O, di ba? Hindi ko alam na i-mention niya pala yon. Kasi parang ayaw niya akong bigyan ng partner sa buhay. Oh, single si ate. Kaya pala lutang na single ang gusto niyang screen name. Ha 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 ha. Lagi na lang palpak. Minsan, dinasal ko sa kanya, Lord, ang dami mo nang binigay na blessings na protection sa akin. Actually, dalawa na lang ang kulang. It's either you will allow me to live in Canada or magkakaroon na ako ng partner for life. Aba. Parang siloso ang Diyos. Canada ang binigay niya sa akin. Ha 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 ha. Pwede naman sigurong both. Malay mo naman, i-push mo yung pagde-date mo yan pagde-date mo. Alam ko mayroon akong siya na dating app sa kanya, yung kanyang OkCupid. So, baka meron siyang makilala doon. At hopefully, meron siyang Prince Charming na ma-meet online. So, just keep praying. Balang araw, darating din ang iyong partner in life. Di ba? Kung pinayagan lang ako ni nanay magmadre noon, di may madre na siyang anak. Bakit naman kasi nakisali pa sa EDSA ang mga madre at pari doon? Mga panahon ata ito ng mga rally sa EDSA. Kaya siguro natakot yung kanyang mother na magmadre dahil baka siya makirali din sa EDSA at baka mapahamak pa. I get it. So, hindi ko na alam kung paano ko ito tatapusin. Gusto ko sanang batiin ka ng happy birthday. We love you. Maraming salamat. Ang birthday ko ay first week of May. So, super behind na ako ng 3 weeks almost or 4 weeks na mahigit ata, no? But maraming salamat. Sabihin natin tong birth month ko na rin to. So, it's like a 1-month celebration dahil may mga sulat tayong nagpahabol sa aking birthday. At request ko sana kung pwede mo patugtugin ang Goodness of God. Ito na rin ang link sa YouTube. Pasensya na, hindi ko mapiplay ang iyong song request dahil may copyright tayo. Wala tayong pambayad ng music. Pero you can just check that song, Goodness of God, sa YouTube or Spotify. Check nyo na lang yan. Nagmamahal, marupok na cutie. That's a very nice story. Kayo ba, naniniwala ba kayo na meron kayong mga anghel sa buhay? May mga panahon na pagkakataon na kailan nyo maisalba sa mga moments nyo? Ako meron akong experience. One of my very, very personal story. I was so depressed at that time. Yung pinakaunang sweldo ko. Ito, this is hindi ko ito gawa-gawang story, pero sobrang totoo ito. Okay. Hinga ng malalim. Focus muna tayo sa letter, pero bababawan ko muna kasi medyo mahaba yung episode. Gusto ko sana siyang i-share na separate episode. Pero, meron akong suicidal moment in my life. Yung pinakaunang sweldo ko sa trabaho. Pinakauna. That was month of May. Birth month ko ay May. I was so confused with my life. Wala akong direction. Hindi ko alam kung gusto ko pang mabuhay or kaya ko bang tanggapin yung sarili ko because of my gay issue. And I knew that I was
that I am gay since birth. Alam ko na yun mula pa bata. Wala naman akong binago. Wala naman akong ginawang choice. Ang choice ko na lang siguro at that time is either tanggapin yung sarili ko or end my life. Yun ang thinking ko. Kasi nga, ang thinking process ko that time is being gay is a sin. Hindi yung maalat na asin Being gay is kasalanan. So, yun ang teaching ko, yun ang nasa mindset ko ever since for a very long time. So, hindi tama na maging gay. So, hindi ko matanggap ang sarili ko. Hindi ko ma-accept. And my heart is full of hate and anger. And I don't know. Hindi ko tanggap yung sarili ko at that time. So, ginawa ko sa unang sweldo ko, believe it or not, bumili ako ng formalin. Kasi napanood ko sa TV that time, merong estudyante, I think nursing student or something like medical student na na-accidenting nainom yung formalin na akala niya ay tubig, and then on the way to the hospital, na binawian ng buhay. So ako, syempre, ayoko naman mag-bigti. Ang thinking process ko that time is yun. Medyo pinagpapawisan ako sa topic na to. Medyo mabigat siya. But anyway, short story. The story short. Bumili ako ng formalin. Nag-set ako ng timer. It was end of May. I'm not sure if it's May 30 or May 31. It's end of the month. I was 21 years old at that time. Nag-set ako ng timer, midnight, yung formalin nasa baso, nakalagay sa baso tabi ng kama ko, it looks like water. Para na siyang tubig talaga, And, yun, sabi ko, inumin ko yung tubig, tapos, wala na ako. Oh my God. Ayun na, so, nag-timer ako, midnight come, midnight comes, hawak ko na yung baso, iinumin ko na siya. Iinumin ko na yung formalin. I think bukas yung ilaw. Binuksan ko yung ilaw ko sa kwarto. At that very moment, talagang hawak ko na yung baso. Hindi ko pa naman siya iinumin, pero hawak ko lang yung baso at that time, na may formalin nga. Suddenly, binuksan, yung tatay ko sumilip sa kwarto. Sumilip lang siya for like 1 or 2 seconds. Sumilip lang siya. Mabilis lang. Ayun. Bigla akong naliwanagan sa sarili ko, sa buhay ko. So that time, yung pinaka-anghel ko is yung tatay ko. Siguro kung hindi siya sumilip. Ayokong umiyak. Siguro kung hindi siya sumilip, for that very like 2 seconds, siguro wala na ako dito, Hindi tayo nakapag-podcast. Siguro hindi na ako buhay. Ayokong umiyak kasi ugly crier tayo. Yun na. Hindi mo na ako iyak. I'll save this crying moment next time. Pero yun nga, pinaka-story ko talaga yun kasi hindi ko makakalimutan yun, So I was 21 years old. I'm 36 years old right now. So that was 15 years ago. So dapat 15 years nasa langit na ako or nasa hell na ako at that, for the last 15 years. Hindi ko alam kung saan pupunta. Kung sa langit ba o sa hell. But anyway, that was my very angelic story, angel moment of my life. Pero that was like one of miraculous moment, I guess. Sadya na medyo nautol ako Kasi medyo personal talaga yung moment na yun para sa akin. But hindi ko makakalimutan yun. But yeah, I believe in miracles. I believe there are angels around. And naniniwala ako sa mga ganyan. And thank you so much, Marupok na Cutie, for your story.
Hindi ko ina-expect na ganito yung storya niya. Kasi hindi ko naman binasa kasi alam ko mahaba-haba, pero pinush na lang natin siyang basahin. Whew! Ayoko umiyak sa sa camera kasi ugly crier tayo, baka tumulo ang ating uhog. Anyway, maraming salamat sa pag-share ng iyong storya, sa pagpapadala ng iyong sulat, Marupok na Cutie. Thank you so much for sharing this. At marami pa tayong mga episode, mga discoveries, at mga stories na i-share pa dito sa ating video podcast. So kung kayo ay mayroong stories, please share it sa Facebook page ko. Just message me, or better, send it to helloriyomaki@gmail.com. I'm also gonna work out sa ating virtual guestings. So, kung kayo ay nasa Pilipinas, nasa abroad, nasa iba't ibang sulok ng mundo, we're gonna work on that in the near future na makapag virtual guesting tayo para malayo ang ating marating sa ating mga proyekto dito sa Rio Maki page natin. Hanggang dito na lamang po. Again, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating video podcast. I'm gonna see you on my next episode. Don't forget to like, subscribe, follow, and share. This is Rio Maki signing off right now, sending you some love, joy, and peace.